Cebuanos not for sale. Nagsugod man ug sa inyo ha, kanang kuan nihatag og panahon nga maminaw sa among agaron. Kining taas kining istorya, ako suwayan lang o pamubo. Ako si Baste, mayor ko sa Davao. Para may pao lang mo nganong nay kabisayaan sa Davao. Kani man kung Mindanao kani adto gitawag kini nga land of promise. So ang akong lula banako niadto na sila dito Mindanao nangita sa promise. Unya muna karon nagsugod maning gubot kay nagtinubagay kani si Martin Romualdez kung igsuon diri akong pagpanarbaho na igo na manggod. Hindi man unta okay ra man na personal kay total politika wa manggibatasan diya tanan. Ang problema manggod naigo ang akong lugar amo ang teritoryo ba ang kining amo ang lugar kaning Davao. Diha manggod dako man kay na siya 2,400 square kilometers man Kunya nami problema sa insurgency. Mo ni pinakaunang issue na kong istorya na ko. Basing matinga manggod manguna mi dire. Man tinuod lang tama tong ingon ni Mayor Rama. Kini mga naapot sa Congress na mga left, na may left, okay ra man ang left ka for the people. Kana may center left. Na kuan spectrum. Kani magusubra kung kinsa to mga armado, radical, mga extremist na mga kuan. Maotoy gadaot sa mga lugar. Maotoy dito gin medyo kuan ba. Nya paminaw man gud ako kay tungod na ay bikil ilang kaubanon. Nya karon na ay peace talks, na ay amnesty. Ang mga lumat diha, mga ethnic tribes na Moldova mo nang nag-antos diha. Kay tungod anang di magkasinabot kay na ay laing grupo nga gusto magtukod og gobyerno. Unya karon ang atong gobyerno nato nagpadag mga sundalo dito ang naipit ana ang mga lumad mga tribo. Mao na nag-antos, wa sila kay baw asa sila mukuan, mudapig dito bas NPA o diri bas gobyerno. Ang naipit kadto pang mo'y nagpait kaayo. Human karon mo nasulbad ng problemaha na balikon pagyud ninyo na kisa may para nasuko ko kisa may di masuko pot kisa may okay ram ani manggod ni kini atong presidente ni BBM ug ako iso kauban man unta mo moong kaingon ko kay tungod sa usa ka korporasyon o usa ka LGU usa ka institusyon na gyud pinakaulo pinakataas o nasunod na o CEO ka na vice o unsa ba diha na may hierarchy ang tanan so nagi numutimon sa tanan. Ang ako lang gihangyo unta ani gyud tanan nga kaya raman unta nimo tarungon o gustohon lang nimo. Kay og dili gani it's either di gyud nimo kaya kunitan ang gobyerno or you are tolerating it. Hi guys, magandang araw po sa inyo lahat. Ito naman pong muli ang inyong lingkod si DIY KKB Informative. So ang ating i-feature ngayon ay si Mayor Baste, si Baste Duterte. Siya po ang ngayon ay nanunungkulan bilang isang mayor ng Davao City. So dito, kung maalala nyo, merong prayer rally na naganap sa Davao City. Yun po ang kauna-unang prayer rally na ginawa ng mga
Duterte family. So, sinunod nila itong Cebu City. Ang mga organizer, maraming organizer ang nagbabalak na magkaroon ng prayer rally para sa mga Duterte. So, yun nga. Kung mapapansin nyo, nagsimula sila ng Davao City. Then, eto, nakaraan lang. Nakaraang, I think, nung Sunday lang to, lumipat sila ng Davao City. At marami pang mga gustong makisali or lumahok para sa mga prayer rallies na gaganapin dito sa buong Pilipinas. So kung mapapansin nyo, from Mindanao, pumunta sila ng Cebu, sa Visayas area, at nakita nyo pattern, at merong gustong lumahok dito sa Luzon. And I think, kung hindi po ako nagkakamali guys, ito gaganapin sa Bulacan. So, nakikita nyo yung pattern from Mindanao, going to Visayas, sa Cebu, at going to, if I'm not mistaken guys, meron sila sa Bulacan. At marami pa. Meron pang nakapila, di umano sabi ni Atty. Harry Roque na 7 pa na gustong makilahok dito sa mga prayer rallies ng mga Duterte families. So, tingnan nyo yung pattern. Hindi natin alam, baka isunod nila yung after ng Bulacan, po pwedeng dumako siya sa mga teritoryo ng mga Romualdez sa Leyte. At susunod niya, maaaring pwede sa Pangasinan. At iakyat sila ng Ilocos. Might be Ilocos Norte or Ilocos Sur. At most probably, baka umakyat din sila ng Baguio City. Hindi natin alam. Basta sabi ni Atty. Harry Roque, meron pang 7 na gustong makilahok sa mga prayer rallies ng mga Duterte. So, ang ganda ng pattern, di ba? At yun nga, hari nawa, wag naman po sanang maging malambot itong ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kasi dito sa prayer rally dito sa Cebu City, maraming nga nagsasabi, ba't lumambot? Bakit parang iba na ang tono niya? Medyo bumaba. Pero hindi sila madadala itong anak. Talagang ito kumbaga kung ano yung gusto niya sabihin, sasabihin niya dito sa puntong ito. So yun nga, ang sa akin naman pong komento doon kay Tatay Diggs, na parang ganito yan isa ko sa mga masugid na sumusubaybay sa kanya. Doon pa nga sa Gikan sa Masa, para sa Masa, talagang nakikipagpuyatan ako. Kung mag-ano sila sa programa nila, inaabot niya ng pinakamahina na yung 2 oras kalahati, 3 oras. So napupuyat ako, minsan natatapos yun, mga 1:00, 2:00 ng umaga na. Magsisimula ng hating gabi ng mga 11:00, tapos matatapos ng 2:00, 3:00 na ng umaga. So doon talaga bumabati ko siya, bumabanat siya ng mga, kumbaga yung mga nalalaman niya patungkol sa nangyayari sa ating inang bansang Pilipinas. So maganda, talagang madidiin yung kanyang mga pagsasalita doon at pagpapahayag doon sa kanyang programang Gikan sa Masa, para sa Masa. Dangan nga lamang nawala po ito kasi nasuspend o hindi natin alam ngayon kung tinanggal na tuluyan kasama ng SMNI. So, matigas na matigas siya noon, nung time na yon. Tapos, dumating tong Cebu, lumabot. Sabi ko, parang ano yan Nung una, nakikipagpuyatan ako sa kanila Dahil talagang gusto ko malaman kung ano yung mga damdamin ng ating Tatay Digong, si Tatay Diggs. Dating dito sa Cebu City, going back here sa Cebu City, lumambot. Lumambot man ang kanyang pananalita, meron pa ring mga punto por punto na gusto niyang mangyari. Kagaya nung umaayon siya sa charter change. Pero hindi siya umaayon sa People's Initiative. Kasi nga, ang Davao City not for sale. At ang itong Cebu City, nung nakaraan nga, sabi nga ng mga tao ron ay not for sale din sila. Dahil dyan sa nangyayaring People's Initiative. And then, ang sabi nga niya, siya ipabor sa charter change, pero hindi sa People's Initiative.
So kung iisipin natin, talagang inanalyze ko to Hindi siya ayon dun sa People's Initiative, pero gusto niyang magkaroon ng charter change. So, nung presidente pa siya, talagang sinusulong na niya to. So ngayon ko naintindihan na yung sinasabi niyang People's Initiative, hindi pa panahon ngayon. Yun po ang aking sariling pagsusuri yun. Kaya siya hindi umaayon sa People's Initiative kasi hindi pa napapanahon. Kasi nga, gawa nga ng ang Kongreso ay marami pang tanong na hindi pa nasasagot. Yun ang aking sariling analisa sa mga pangyayaring yon. So, overall, hindi pa rin siya pabor dun sa charter change. Gusto niya magkaroon ng charter change, pero kailangan magsisimula sa taong bayan, hindi sa kanila. Kasi yung People Initiative, di umano nga, di ba, may bayaran, may nakakatanggap, hindi yung kalooban ng bawat isang mamayang Pilipino dito sa ating inang bansang Pilipinas. So, doon ko siya natin naintindihan. Gusto na niya charter change, pero ayaw niya ng People's Initiative. So, ang ano ko doon, basa ko doon, hindi pa time talaga. Hindi pa time kasi nga, inuulit ko, maraming tanong na hindi nasasagot. Kagaya niyang budget dyan sa tinanong niya ni Eric Celis ng Laban Kasamang Bayan. Na ang tanong niya ay saan napunta yung 1.8 billion na travel expenses nila. Tapos nang magkaalaman, sinagot din nila at sinabi nilang ang nagastos lang nila ay ano ba itong message sorry guys. So ang proper na tanong doon ganito, nasaan yung 2 point something billion, hindi yung 1.8 billion. Kasi nga ang nagastos nga raw nila ay sila lang yung sumagot, around 39.7 million. So doon sa pagkakataon na yon, ang tanong ni Eric Celis ay medyo sumablay. Dapat pala ang tanong niya, nasaan yung 2 point something billion na ang travel expenses nyo ay gumastos lang kayo ng 39.7 million. So, may remaining siya na 2 billion. Nasaan yung 2 billion? Hindi 1.8 billion, 2 billion. So, hindi sinagot yon. Hindi sinagot ng Kongreso yun kung nasaan na. Ngayon, di umano, meron tayong mga nababalitaang pinamigay, di umano na tigda 200 milyon sa bawat isang kongresista. Hindi ko alam, 200 milyon o 20 milyon, whichever. Basta dinistribute yun, di umano, sa kanilang mga kongresista dito sa buong Pilipinas. So, yun ang makasaklap doon. Tapos, meron pang resolution number 10 na liquidation by certification na kahit isa man lang sa kanila, walang nagsasalita at paliwanag yung resolution number 10 na liquidation by certification na walang resibo na. Wala na resibo, pipirmahan na lang yun ang namumuno sa kanila, sa kanilang departamento o institusyon. So yun, kaya sinabi ni Tatay Diggs na pabor ako sa charter change, pero hindi ako pabor sa People's Initiative kasi nga hindi pa napapanahon. Noon nga ang time niya, hindi pa napapanahon yan. Lumipat ulit dyan sa next generation ng Kongreso. Hindi ko alam kung 19 Congress nga ito na hindi pa napapanahon. So, yun nga, nalinawan ako sa sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa pagsasalita niya dito sa Cebu, hindi ko kung Cebu City nga. Basta sa Cebu at maraming dumalo ron. Naulanan pa nga sila doon So, talagang malakas na malakas pa ang power ng mga Duterte family. Sa nakikita ko po. So, tunghayan po natin yung mga sinasambit ng ating mayor ng Davao City na si Mayor Baste Duterte. Ito na po siya. At bago po ang lahat, magpapasalamat muna po ako sa aking mga viewers at lalong-lalo na sa aking mga subscribers na patuloy na sumusuporta sa ating YouTube channel, DIY KKB Informative. Maraming salamat po sa inyong lahat. So, ito na po guys. At like and share na kayo guys pagka nagustuhan nyo yung aking mumunting video.
Ito na po si Mayor Baste Duterte. Kumusta man mo? Naulanan mo, no? Tayo eh. Okay ba noon nang basa kay dangog? Bago ako magsugod, pasalamat ko kang Mayor Mike Rama sa kaning ihang gi-organize nga Cebuanos Not For Sale. Nagsugod man eh. Huwag sa inyo ha, kanang kuan, nihatag ko panahon nga maminaw sa mong agaron. Kining taas kining istorya, ako suwayan lang o pamubo. Ako si Baste, mayor ko sa Davao. Para may baw lang mo, nganong naikabisayaan sa Davao, kani man kong Mindanao kani adto, gitawag kini nga land of promise. So, ang akong lula ba nako, niadto na sila dito Mindanao, nangita sa promise. Antod karon nangita lang gyapon miss promise. Pero mao na siya kay tambok man gud ng yuta diha sa Mindanao, mo nang land of promise na siya, mo na daghan mig prutas dito. Kunya, pag kanang mutanom ka, harvest, mo nang may ginatawag nga Kadayawan Festival. Grabe. Kaya imbita man ko ni Mayor Rama, mangimbita ko balik niya, kabasig, sunod na mong Kadayawan Festival, pwede po nga magpadala po mo contingency ng mga Sugboanon dito po sa Amoa. Para kita-kita ta, usuruya mi ninyo dito, kay bisagasa mo ato, pero sagol mi. Kining Davao, kuani siya, daghan po mga bulanon, na apoy Bisaya, na Ilonggo, Ilocano, apoy mga Tagaw, sagol kay mi diha. Kunya, muna, karon nagsugod maning gubot, kay nagtinubagay, kani si Martin Romualdez, kung igsuon, diri akong pagpanarbaho na igo na manggod. Hindi man unta, okay raman na personal, kay total politika, wa manggibatasan niya tanan. Ang problema manggod, naigo ang akong lugar eh. Amo ang teritoryo ba? Ang kining amo ang lugar, kining Davao. Diha manggod, dako man kay na siya. 2,400 square kilometers man eh. Kunya nami problema sa insurgency. Mo ni pinakaunang issue na ko nga istorya na mo. Basing matinga man gud mo namin dire. Man tinuod lang tama tong ingon ni Mayor Rama. O pwede ta magkahiusa nganong di manggod. Pero na ay dunay problema eh. Ang kining administrasyon karon asa ko dyan na pungot yun kaayo. Istorya ko, dako ang Davao, daga nagbukit diha, diha gatago ang mga NPA kaniadto. Unya, apektado ka mo ang pag-uswag, kitungod, di magkasinapot nga pareho ratang Pilipino. Sakit kay na sa amua. Kami gapaning kamot. Mga migrants good me. Hindi maginaunta, wala magitunta mi diha. 30 ka tuwi, 36 anyos manggo. Bata pa. 30 sugat-sugat yun pagkagamay pa nako hantot sa 34 ko. 2 years ago. Diha pa mi na insurgency free. Buot pasabot, wala na yung mga NPA. Salamat kay sa to mga sundalong ni sakripisyo, mga polis na to ni sakripisyo ana. Dami tao. Ang problema ron, Kuno. ako kibaw, unsa gitumong, Punpak pero ng akong Cebu. duda, kini mga naapod sa Congress na mga left, na may left
okay raman ang left ka for the people, ano ay center left, nanay kuan spectrum, kaya magusubra, kung kinsa to mga armado, radical, mga extremist na mga kuan, maotoy gadaot sa mga lugar. Maotoy, dito yun medyo kuan ba? Nga paminaw man gud ako, kay tungod na ay bikil, ilang kaubanon. Nga karon na ay peace talks, na ay amnesty. 30 ka tuig kapin, sukad na tao ko. Mauna na problema. Wa pa ko na tao, naana na problema ka na. Uman, tungod lang ingon ane. Wa na mo nagkasinapot. Ngano apilon man ninyo ang mga tao. Ang mga lumat diha, mga ethnic tribes na Moldova mo nang nag-antos diha. Kay tungod anang di magkasinabot kay na ay laing grupo nga gusto magtukop pod og gobyerno. Unya karon ang atong gobyerno nato nagpadag mga sundalo dito ang naipit ana ang mga lumad mga tribo. Mao nay nag-antos, wa sila kibaw, asa sila mukuan, mudapig dito bas NPA o diri bas gobyerno. Ang naipit kadto pa mo'y nagpait kaayo. Human karon mo nasulbad ng problema ka na balikon pagyud ninyo na komento lang po natin ng bagay. Yung sinasabi ni Mayor Baste. So yun nga, kanyang ipinaliliwanag dito kung gaano kahirap ang bansang Pilipinas. At particular yung binanggit niya ay yung mga nagrebelding grupo, yung mga magsasaka, at yung mga lumad. So doon, lumalabas sa aking pagsusuri po at sa kanyang pagpapahayag, dito, hindi dapat na tinitake advantage yung ating mga kapwa Pilipino na mahihirap dito sa ating inang bansang Pilipinas. So lumalabas po dito, ito yung unang inaatake, di umano, yung mga people's initiative na yan, di umano, binabayaran sila. Siyempre, pikit mata, hindi nila alam kung ano yung hindi naman pinaliliwanag sa kanya kasi sa kanila na mga lumad at mga magsasaka na salat sa kaalaman. So, yun ang inatake nila, di umano, dito sa akin pagsusuri nga, ay yun, yung mga unang-unang pinupuntahan nila para pumirma doon sa People's Initiative, di umano, dito sa mga kababayan nating mahihirap na salat sa kaalaman. Siyempre, kumbaga, sorry for the term, pero madali nilang nabobola ito ng mga ganitong tao. Dahil nga, minsan, kumbaga, ang hirap sabihin, ang hirap banggitin, guys, kasi nakakaawa po ang kanilang kalalagayan. Tapos, ay take advantage pa nila yung mga nangyayaring ganito na kayang-kaya nilang bilugin ng ulo at paliwanagan ng bahagya at hindi naman nila naunawaan. Yun po ang masakit na parte na ipinaliliwanag ng ating si Mayor Baste Duterte. Sa aking pagsusuri, yun po ang kanyang pinatutukoy dito. So, ituloy po natin, guys. Nakomentohan ko lang po ng bahagya kasi medyo naluha na rin ako sinasabi niya Kisa may parang nasuko ko, kisa may di masuko po. Kisa may okay ram ani manggod ni. Kini atong presidente ni BBM. Ug ako isu kauban man unta mo. Moong kaingon ko kay tungod sa usa ka korporasyon o usa ka LGU, usa ka institusyon na ginay pinakaulo, pinakataas o nasunod na o CEO ka, na vice o unsa ba diha, na may hierarchy ang tanan. So nagi numutimon sa tanan. Ang ako lang gihangyo unta ani gyud tanan nga kaya raman unta nimo tarungon o gustohon lang nimo.
Kay og dili gani, it's either di gyud nimo kaya kunitan ang gobyerno or you are tolerating it. Yun. Nga masaklap din guys. Sina-tolerate na. Oman, karon. Wala rin siya kinalaman, pero ganito na Kani, nangyari. medyo, ang sunod na ko istorya sa inyo, may gahuwat na ko, no? Ang istorya ko, ha? Mo gani, Gani. kapuya bitaw eh, sinukod lang, sa may ginahaging unahan din, abot pa ko din, amta ko eh. Inuminom ron ta karon, ang Domingo man, no? Gani. Kung nalipay, mambugo, nakasuroy ko din, o at home man ko kayo, basta na ako din sa Cebu, always man na. Ako gatuo ko, mas nagagwapa din kontra sa Davao. Oh. Nambolo ka pa. Tapos bumagwapa dito kay shortage na. Man, nagibalik na story ha. Karon Nambolo. na ay Parang tatay din. gani, nigawas na ning People's Initiative. Tuwa man na dito sa Davao. Katong giingon ni Mayor Rama ganiya, nagikan sa Congress. Sakto man to. Sitwasyon na Kaya kanya. dapat manggod ana kung people's gyud o people's gyud mugikan sa tao sa ubos gyud. Hindi naghan gani naglalis na gani no. Nanatay problema daan internally within sa kanang sa coalition nato aning kang sa vice president o sa presidente. Human, magdungag pag yun mo problema, para nila, gusto nila, pero wa pa gani tayo katarong, wa pa gani tayo, usa katuig pa lang ba? Mauna kong pasabot. Usa katuig pa lang, o niya ang concern ninyo, aning administrasyon, aning administration garon, o unsaon pagpadugay sa ilahang termino through charter change. Sige, ilara pa mi. Ilara pa mi. Ay, sus ninyo. Ngoy uwaw. Akin na mag-eleksyon. Ako pa ninyo, ang inyong buhaton, narbaho mo, tarungan ninyo, pakita mo sa mga tao, takda ninyo mga tao, labi na itong mga nasa ubos yun. Ipabati ninyo ba nga namoy labot ba? Yes. O nya na. Yan na. Yan ay Duterte. Nya. Hindi na piit. Hindi na piit ang mga tao. Ibaw mo, initan ko pag umanan eh. Bala na, di. Mo, ne. Abot at ron. Baruganan ko man eh. Oh. Barugan ako kay mo'y tanaw na kung sakto. Bisan pag watlukon ko ninyo, dagha mo kwarta na sa inyong otoridad. Nagmura. O niya, karon, ang mahitabo at bag, kay Osborne lang nako, klarohon nako. Kay nagyaw-yaw man ko, kay mo lagi na, di na ko kaantos ba? Kay, di magigo mutingog nga tao, kay ilam mo na ako, dugay na, ako magsigir man ko, barog sa inyo ito, magpakyutra manunta ko. Pero karon ba, naamang ko'y, it's a crisis. Matanaw na ako, crisis ng sitwasyon na to sa politika dari Pilipinas karon. Muna, kinanglan ko mo storya. Kinanglan ko. Kunya, yaw-yaw na ko. Ang manubagra ba, kining speaker po. Wa mo ko kailan ni mo. Pasag din na imong igagaw nga manubag, unsa mo kinanglan mo to. Pag di ikaw, kinsa mo babuya ka. Ayan na.
Isog lang ka kay speaker ka karon, speaker lang ka kay tungod ang igagaw din mo presidente mauna. Galit na. Galit. Galit kay Romualdez. Mao mana kana nga mga butang, kana mga i-patronize nimo kay igagaw nimo kani adto practice pa na kani adtong panahon sa mga Espanyol pa na pabor-pabor ba. Mao nang sakit. Mo nang usakay manggod bisag dion ta na siya para diha ibutang kay i-patronize nimo kay pabors mo ha. Well, di man overnight gyud ang motokod kag nindot kaayo nga nasod. Kung kani man siguro karon mo ning sitwasyon nato okay nang lang ta lampasan gyud nato ni. Pero mo na ayo pagtubag-tubag dia do kay okay lang nimo. Tawhanan ning mas dako kagtiyan ko So una siksir bagay ko at tugod resibo dumugon ko karon mga anting na lang manuol nako. Ani na lang. Sugalan ta ka. Pero isa ka libo lang, di gamero. Okay, kwarta. Ayaw, dato man to. Isa ka libo lang. 1.5. Pakita daw ko, Beng, ang mga tagagayuta nga wala yung pangalan. Igi daw, hagiton ta ka. Pag sunod paha gani, sunod na, asa mo to, namo tayo nga nabahaan din, nauwa mo sa akin silang kamot, kay luoy pod. Sunod na isunog. Sige, hagiton ta ka. Hata ko gayuta, nga wa imong naong. Sige. Bakas na diri. Bakas sukla na to. Markaya-kaya na ni. Ayaw pangila itong mga tao. Yan na. Katinan natin yung mga untoward words. Bisang pag imuha na, ang sweldo ni mo, tax, kaya po nasa taong ang sweldo sa imuha. Baboy man. Ako, wala na magugo. Kaya naaman sila sa taas yun. Sila may nanag-iyas tanan ron. Di ako, banata na lang yung taga. Hantod, bahala ka diya. Suklan taga, mag-abot ta, ginoo ko po. Ako, tinuod lang. Kakapoy yan itong ginabuhat ron. Tinuod lang. Kaya, naaraman unta gina nila. Sila ang presidente, sila in control, na sila tanan. Di man nila buhaton, ambot, wow, okay ba? Unsagin nila. Gusto sila magdugay, PI na sila. Saban na yan, People's Initiative, PI. PI talaga. talaga. Ako ninyo, ngani ko mastorya, ngani mang gigugugod. Pero kung single parent po, okay, paibaw ako ninyo. Ang ganda naman. Para lang man-neutralize, guys. Pinagkakatauanan aning tanan. Man-neutralize lang yung init ng ulo. Hindi niya ginagawa ng mag-amang Duterte. Ibakak ni mo ng tag-20 nga bugas. Ganyan talaga. Nino-neutralize yung init ng ulo ng tao. Magbibiro siya. Parang tatay niya. Biro-biroan. Joke-joke. Diha kasayop. Diha kasayop. Scam. Tawag ana. In short. Para di na tamutaas ang storya dire. Di manggod. Ingani manggod na. O politiko ka, mutong-tong kag itablato, og unsay ingno nimo, timan-an nas tao. Mustorya kag ingon ana, siguro kay tungod, may mamo kinabuhi, naman mo'y kaya manggod. Pero kung pila man bugas karo, 60, 50, kanang 30 nga diferensya sa mga nangutoy antiyan, dako kay na nga butang.
Gilaliman ka nga Ayan, moingon kay kitang-kita tag niyo. 20 lang, Maraming tao. kinatuo ka nga kung dili okay ra. Pero ang mga gutom, ang mga taga-bukid, ang mga kapos, tako kay na nabutang sa ilahat si Manina. Bisayunan gyud mo ani, kani nagtuo mo kaning nasura ni mga tao diri playground ra ninyo kay tungod na alam mo gahom karon timan makagapa na. Undang na gustorya. Kapoy na ko. Pagod na. Hindi, kwento pa. Kwento Dagan pa. man tayo kuan, pero dagan pag manulti manggot. Tama na to kapoy na kayo. High blood na ko. Hindi pa kami Alam pagod. mo bang chicharon karkar? Malitson na rest ng lamian. Pero kaya ko, suroy mo dito. Kami, salamat kayo na maraming may kang mayor nga maka-story ang dream kasulti mininyo. Thank you kaayo. Ang ako alang manawagan ko. Kanina timanan ako. O tanawa na, ang Senado o Congress, tatawag ko ninyo. Kung wala pa ni nagkandalit ni tanan, nganong gaaway man ang upper house o lower house, yan ang Senado na to Congress. Galalis na sila ron. Dali na tarungon o gustohon lang yun. Daghan man mo, kamo, mga leader, at some point sa inyong balay, kung ikaw amahan, o kung ang inahan man mo na ikuan nas taas, ikaw ang leader diha, na ay samok, kaya ni mo tarungon. Pag-abot sa inyong trabaho, na kay amo, kung inyong amo, gusto tarungon ng usa ka problema, kaya tarungon. Pagbuta sa mga mas taas, pag sa gobyerno, sa barangay, na amoy eksekutibo, na amoy kapitan, kung gusto lang tarungon, kaya tarungon. Musaka ta sa syudad, ako mayor, na problema sa ako mga konsehal, para mahuman, tarungon na to. Akong pangutana, saka tas pinakataas, atong presidente, naa naman gyud sa imuha tanan gyud. Gunit na magini mo nganong di man nimo kaya tarungon. Di ka disiplinahan. Anak. Usahay, pag-supply gani, si Mr. o si Mrs. Di mataro, di bang buwag? Palagi. Hello. Nagsog man taning. Hello. Kani, okay na. Okay na. Nagsugod man unta ta nga nindot kayo ba? Kung unsa bitaw tong nasugdan, ako ang amahan man tong mo bitaw usahay di ko ganahan mo storya kay pareho may apelyido. Pero unsa man tong nasugdan unta, may tag ipadayon to. Di ba? Ana ra man na. Di man ninyo kinanglan nga murag kalabanon na unsa ba dia? Ani man guna siya. Ako taga Davao ko, mga taga Davao, mga paluwing nako. Ingnan pagyud ko aning tambalos-los. Tambalos. Respeto daw. Walay kaso ng respeto. Mo respeto ko. Labi nagmas taas na ako. Kuan alangan gipatako ko bay nga respeto ko sa akong amahan, sa akong inahan. Mga ayaw mong respeto, siguraduhan ninyo karespetuan mo. Tama. Ayaw hilak diha, wa ka girespeto. Napit pa niya. Walay kaso, magpasakop ko. Magpasakop ko ninyo og maayo lang unta mo. Tama. Pero yung ani naman lang, alam da, magay. Muulan na yan, guys. Muulan na. Bantay, may guhan, ba? Guhan lang.
kuan lang god. Wa naman tayo laing mahimo god. Kay mo na maging sitwasyon ron. Pero always nang gihapon, tama gyud ako motuo ko mga Diyos nun man yung mga subuan nun. Mga G lang gihapon ta. Mga G lang ta nga ma-okay ra ni tanan o maundang ni o kasi manaog na unsa ba na. Di paminaw sa mo. Dili nga. Ato ipangatje nga ang outcome man ani pagkahuman ani ang resulta ani tanan pabor sa mga tao labi na sa mga gagmay na sa ubos. Yeah. Wala ako kung pektado mo ako gabarog ko para ninyo mo nang gatungtong ko diri karon. Mao na siya na ako diri. Tama yan. Kanya ireserba na ninyo kay maabot ang bus amo niya napadung na. Maabot tong kailangan kinakusgan. natin. Mga bata pa, ng mga politiko. Usap, magpasalamat Alisin ko sa natin inyo yung ha. mga Thank matatanda you kayo na. sa inyong oras, Domingo ron. Pero naghatag mong oras nga makapaminaw po na mo sa mga sentimento. Nahitabo naman ni sa Davao, pre-rally po na mo. Thank you kayo sa inyong participation pagkaroon gabion na. Salamat kayo. Thank you and God bless. Ayun guys, medyo naputol. So, yun nga po, ang binabanggit ko ay ang mga bagong henerasyon ngayon. Kagaya nitong si Mayor Sebastian Zimmerman Duterte. Magaling. Pwede itong umangat ng posisyon ng nasyonal. So, maganda po ang kanyang performance sa Davao City. Kumbaga, continuity ng kanyang ama, diretso sa kanyang ate at siya naman na namumuno sa Davao City. At ayon sa aking mga napagtarungan doon sa Davao City, maayos naman siyang manungkulan. Noon nga ang pagkakabanggit ng mga tao doon ay parang ayaw niyang maging politiko. Pero ngayong parang nila light na yung kanilang pamilya, eto na, tumayo na siya. Kasi ayaw talaga nito. Noon pa, napabalitaan ko na kahit sino makausap ko doon, ayaw niya maging mayor, ayaw niya maging politiko. Pero this time, sa nakikita natin, tumayo na siya, tumindig na siya. Parang, kumbaga, huwag niyo laitin yung aking pamilya. Siyempre, kadugo niya yun eh. Natural, pagka inaway yun eh, at wala naman kayong katwiran, talagang titindig siya. Yun. Kaya, sinimulan nga nila sa prayer rally sa Davao. Tapos, pumunta na sila ng Cebu. Patungkol ito doon sa hindi sila sang-ayon sa People's Initiative. At ang wika nga nila, Davao is not for sale. Cebu is not for sale. So, yun nga yun, ang pinatutukoy nila, yung PI na yan. So, yun, napakaganda naman. So, hanggang dito lamang po guys. At maraming salamat po sa aking mga viewers at lalong-lalo na sa aking mga subscribers na patuloy na sumusuporta sa ating YouTube channel, DIY KKB Informative. At sinasabi ni DIY KKB Informative, maging mapanuri po tayo sa bawat nangyayari sa palibutan dito sa ating inang bansang Pilipinas. Pag-aralan po natin dahil ito po ang ating magiging buhay sa hinaharap. So, maging mapanuri po tayo. Maraming salamat po guys. See you on my next vlog. Ang daming tao. Cebu City.